O eto po yung pangalawa nating topic. Bago po tayo pumunta mismo kay Kibs, no? Kay Kibuloy. O eto, mga kababayan, nakita lang po namin kaninang umaga. Ayan po, ano? Ang litrato ng BRP Sierra Madre, mga kababayan. Talagang yung talagang word na dapat gamitin dito, bulok na po talaga, mga bossing. Talagang, ayan, no? Wala na eh. Ano? Ngayon po, mga kababayan, ang sinasabi ng China ngayon, China says grounded Philippine warship harms second Thomas Shoal marine life and must be removed. Ito na nga po ba ang sinasabi natin? Yung hindi nila pagpayag, no, na kumpunihin, yung hindi nila pagpayag na pagtiktik ng mga kalawang ng BRP Sierra Madre, ngayon po ay ginagamit na nila, mga boss, chief, amo, sir, no, para mapatanggal po yung BRP Sierra Madre na nakasadsad po at sinadyang isadsad ng dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. No? Na yung mga sumunod sa kanyang mga presidente, ano po ang ginawa? Hinayaan lang po nila na manaig ang kagustuhan ng China na wag gawin sa pamamagitan po ng pagbabawal na magdala ng mga materyales para kumpunihin yung barko na yan. BRP Sierra Madre, long time outpost in dispute South China Sea water in focus of Chinese Ministry of Natural Resources report. Which is, mga kababayan, ako po naniniwala na tama naman yung sinabi ng China, no? Na talagang makakasira po ito sa kalikasan. Pero sino po ba ang may mga kasalanan? Bakit umabot po sa punto na ganyang kabulok na yung BRP Sierra Madre? Di po ba yung mga pro-China na presidente? Biruin nyo po, mga kababayan, ito yung senaryo. Kung sakali, na talagang ito pinagtanggol ni Pangulong Duterte nung siya po ay nanunungkulan. Nung panahon na siya po ay nanalo na, kasabay din po ang pagkapanalo natin dito sa laban ng West Philippine Sea. Mga kababayan, tayo po yung nanalo, may papel. Ano ho? Kung ipinaglaban po ng dating Pangulong Duterte, agad-agad, pagkakaupo niya pa lang, pagkakahawak niya pa lang, nung sinasabi niya, papel lang yan eh. O itapon pa natin yan. No? Pampunas ng wet packs. O, papel lang yan eh. Doon pa lang po, mga bossing, panigurado po ako, yung mga nakapalibot sa ating mga bansa, miski umabot pa ng British, France at kung saan-saan pa, Estados Unidos, panigurado po mga bossing, susuporta at aalalay na po agad sa atin yun. Kasi hawak natin yung ruling naipanalo na natin Ano? Titindigan na lang ng dating Pangulo. Hindi ginawa, mga kababayan. Kung ginawa niya yon, malamang po sa malamang mga kababayan, it's either nakukumpuni na agad-agad ito, no, yung BRP Sierra Madre bago lumala o bago talagang maging ganyan na yung itsura, naagapan po. Isa yan, di ba? Or kahit papaano po, tayo na ang kumokontrol dito sa West Philippine Sea, mga kababayan. Sigurado, pag tinanggal po yan, maaari natin mapalitan. Pwedeng lagyan ng pamalit po, ng mas bago, mas maganda, mas maayos. Subukan po natin ngayon tanggalin yan, mga kababayan. Yan po ang problema natin ngayon. Pag tinanggal natin ngayon yan, naku po, sa tingin nyo papayag ang China? Sa tingin nyo po papayag ang China na palitan pa ng bagong barko yan? Para magbantay diyan sa second Thomas Shoal? Hindi na po. Kasi, nung panahon
ng dating Pangulong Duterte, hinayaan lang na manduhan ng China ang West Philippine Sea. Kung ano-ano nga po ang nai-construct diyan, mga kababayan, eh. Ano? Kung ano-ano nga po ang nai-construct diyan nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Yun. So ngayon po, kung sakali na may mga marinig, may mga marinig ang reklamo ng China na nakakasira sa marine life and must be removed. Pwede pong merong mga sumang-ayon sa kanilang mga bansa. Ano po? Kung talagang makakasira po sa karagatan, makakasira po sa mga buhay sa ilalim ng dagat, mga bossing. Ang problema natin, kapag tinanggal, kung mapapalitan. Mabuti po sana kung palit lang. Nakita nyo naman po yung ginagawa na pambubuli po ng mga incheck doon sa ating mga Coast Guard. Paano na lang po, mga kababayan, di ba? Sabi ni JQ, mabuti sa RIP ang warship, ganyan mag-dispose ng barko dito sa abroad. Yun po sir, nasa ilalim ng dagat. At gusto nilang iangat yon, gusto nilang kunin, kaya lang hindi na po nila makuha yung Titanic dahil kapag inaangat po, ang mangyayari sir is mag-aano na yun, siguro tawag doon, yung parang masisira na ng tuluyan. Kaya hindi na nila inaangat. Yun, napanirahan na din ng mga marine life po. No? Sayang. Doon pa lang po nung panahon pa lang po ng dating Pangulong Duterte, sana ipinaglaban na. Hindi na po aabot sa ganito. Hindi na po aabot sa nangangamba tayo na baka sa mga susunod na panahon, pag inalis itong BRP Sierra Madre, hindi na tayo payagan. At least kontrolado natin yun. Di ho ba? At least kontrolado po natin yun, mga kababayan. Pero sana hindi matanggal. At the same time, yung sinasabi nyo din po, Ratsen and JQ, maging dahilan. Kung talagang pwedeng talagang panirahan, ito po kasi nakaangat po. Nasa ibabaw. Hindi talagang nakalubog. Ano po? Tanggalin pag may kapalit na. Pwede sigurong diskarte dyan ang gawin is maglagay ng isa doon, no? Tapos saka tanggalin. Pero malamang sa alamang ang Chino at ang China po, mga kababayan, hindi papayag ng ganong diskarte dahil ang gusto po nila talaga dyan, mga kababayan, is matanggal ng tuluyan para sila na po ang makapag-control 100% dyan.